At sasagutin natin yung mga katanungan ng karamihan na bakit daw maingay itong kadena ng Sniper 155. Kahit bagong palit pa, after 3 months, lumalagotok na. So, you tell me, bakit nga ba? When I come around, got the whole thing wobbling, wobbling, wobbling. Pero una sa lahat, sasabihin ko muna yung ating kadena ngayon. Bale, yung stock pala na kadena natin, pinalitan na natin ng DID na heavy duty na kadena. O-ring type pa rin yung pinalit natin. Bakit nga ba DID yung pinili natin? Kasi yung DID ay kilala at subok na yan na kadena. Karamihan yan ay ginagamit dun sa mga big bike. Matagal nang ginagamit ng mga karamihang bikers. At mas matataba yung kanyang pagkakagawa. Kasi kagaya dun sa stock na mas maninipis. At ito pala yung stock na kadena natin. Okay pa naman siya. Kaso nga lang, maluluwag na kasi yung kanyang mga, yung parang mga sing-sing na yan. Makikita nyo, luwag na siya. May mga lubricant kasi sa loob nito. Pag naalis na yung mga lubricant nito, gawa ng katagalan ay yun, lumalagotok na siya. Karamihan nga nababasag dito. Kagaya sa akin, may crack na siya. May crack. Kaya palitin na talaga. Yun yung problema sa o-ring type. Kaya pag nakabili kayo ng peke na o-ring type na kadena, nabibitak yung ganito niya. Kahit after 3 months pa. Yung RK pala ay maraming imitation na lumalabas doon na kadena. Kaya yun, meron ako nakita doon sa group chat, doon sa ibang platform na nabitak yung ganito niya after 3 months. Sa totoo lang, ito yung pinakamagandang performance ng kadena. O-ring type siya. Basta maaalagaan mo lang siya. May maintenance kasi ito na kailangan sundin. Every 500 km, 300 miles, or after riding in a wet condition. Yung kagaya sa umulan, o kaya dinaan mo sa tubig, gano'n. Kaya kailangan mo siyang ilagyan ng lubricant. Yung chain lube. Alam ko sa chain lube, may nabibili na chain lube na parang grasa siya. So maganda yun. Hindi pa kasi ako nakagamit ng chain lube kasi nga, grasa yung ginagamit ko kasi mas mahirap siyang tanggalin. Hindi kagaya dun sa chain lube na mas malabnaw yata siya kaysa sa grasa. So, tapos sabi niya ugasan siya ng gasolina, thinner, kerosene, at iba pa. Kasi yung mga yon ay tutunawin niya yung lubricant niya, yung grasa. Pangtanggal kasi ng mga langis-langis ng makina. Kagaya dun sa gasolina, di ba napakabilis pagtanggal ng mga langis. Ang suggest ko sa inyo pag naglinis kayo ng mga ng kadena, kagaya dito sa mga o-ring type, lagyan nyo lang siya ng grasa and then punas-punas lang yung gagawin ninyo dito. Kagaya yung ginagawa ko, pinupunas-punasan ko lang ito. So malinis naman siya. Basta palagi nyo siyang punasan. Lalo na at maulan ngayon. Ang pangit naman sa kadena kung siya, mabuhangin. Yun din yung sisira sa ating ating kadena. Hindi ako gumagamit ng langis dito sa kadena. Napakapangit ng langis. Tumatalsik yun dito sa sa ating apakan dito. Yun, natatalsikan yung sapatos natin dyan at dito kumakalat yung pag nabasa ng ulan. Kaya grasa yung nilalagay ko kasi maganda siya. Mas makapit siya. Subok na yun at saka nakailang long ride na rin ako, grasa yung nilalagay ko. Wala talagang lagutok na mangyayari sa kadena mo. Itong stock pala ng kadena natin na ito ay umabot pa naman hanggang 22K odo bago tayo nagpalit. Ang problema lang dito ay lubricant niya lang. Pag nilagyan mo ito ng grasa at langis, tahimik na naman ito. Hindi kagaya dun sa hindi o-ring type na pag naglapat kasi yan katagalan nagkikiskisan yan metal to metal. Kaya yun, ang ending na huhukayan dun at madali siyang mapudpud. Kasi nga metal to metal contact siya. Ang silbi nitong o-ring type parang washer ba ganun para hindi mag-contact yung metal to metal niya. At itong rubber na yan baka sabihin nyo na madaling mapudpud yan. Hindi siya basta-basta napupudpud. Ito yung pagkakadesign nitong sa o-ring type na kadena kaya matibay. Itong o-ring niya na yan. Normal lang naman yung tunog na yan. Pero yung dati kasi as in malubutok siya. Rinig na rinig pag nagpapatakbo ka. Tapos sa mga naka-Sniper 155, 47 teeth, the best yan sprocket combination ng ating mga sniper. 1447. Malakas yung arangkada niya at mayroon din siyang dulo. Mas madali nyo makuha yung top speed niya dito sa 47 na sprocket compare sa stock. Lalo na pag medyo may kabigatan kayo. Kaya ito pa rin o-ring type yung binili nating kadena kasi maganda yung performance niya basta maalaga ka lang. Hindi talaga tatagal yan kung hindi mo alam yung maintenance yan. May mga maintenance naman yan para mas mapahaba yung buhay ng kanya wear and tear na tinatawag. At sana po makatulong tong video na to at ride safe po sa ating lahat. Peace out.